Good morning, guys. Samahan niyo ako, papunta tayo ng work. Malapit lang naman yung yung shop na tinatrabahoan ko. Uy, ang ganda ng panahon. Masyadong mainit, wala masyadong araw. So, papakita ko sa inyo kung saan ako nagtatrabaho ngayon. Malapit lang naman siya, walking distance. Siguro mga isa-dalawang building lang. Ito, pakita ko sa inyo. Yan. Yung puting building na yan, sunod dyan, yan yung shop namin. Diba, highway na. National Road. Maliha Road. Sharjah in Dubai. And dito naman sa likod, halos na yan dyan, villa ang nakatayo dyan. Tapos yung dito banda, straight hanggang doon yung mga commercial building na yan. Yung ganito. Yan. Commercial building yan. National Road. May bago na namang building na pinapatayo. So, ito yung building ng shop namin. At ito na yung shop. Ayan. Di ba malapit lang? Actually 10 o'clock na. 10 talaga nag-open yung shop namin. Ito yung shop. So let's open it. This is our shop. Good morning, everyone. Ayan. Yan lang. Good morning. Let's open. Ayan yung shop namin. And this is the workshop. Yan. This is the workshop. Wala pang mananahi kasi sabi mga second week or third week pa daw ng December siya pupunta dito. And then handwork dito banda ang area. And mga perfume, mga packaging andyan. And ito yung aking lamesa. Wala lang. Ito yung ito siguro yung ito siguro yung trabaho na boring. Kasi walang ginagawa. Nakaupo lang. Nakaupo lang ako buong duty ko. Actually 10 to 2 ang duty, tapos 2 to 4 break time, tapos 4 to 10 balik na naman ang trabaho. So, bukas, Monday is day off ko. Pero, pag break time, hindi na ako umuwi sa bahay. Dito na ako nag-stay sa shop kasi mainit masyado. Mainit maglakad pag pag alas 2 na ng tanghali. Sobrang init sa labas. So, dito na lang ako nag-stay, nagabaon. Kahit malapit lang yung building namin. Nagabaon ako. Dito na ako kumakain. So, ayun lang.
Ito siguro yung trabaho na napaka-boring. Kasi nag-upo ka lang, sinasahuran ka. Hindi naman as proud ako kasi ewan ko bakit nandito si Madam nagpatayo, nag-rent ng shop dito sa Sarja na wala masyadong katao-tao, na ang walk-in is once in the blue moons, na parehas lang din doon sa Umalquin. So itong year na to, itong 2005 na ngayon, nag-open ang shop is January or February. Nag-open ang shop dito sa Sarja. And then last year nandun kami sa Umalquin. Dito lumipat si Madam kasi malapit lang yung bahay niya. So mga 5 minutes drive lang kung gusto niyang bumisita dito. Kasi nung sa Umalquin kami, once in a blue moon lang din siya nag-bisita doon kasi napakalayo mag-drive. Siguro mga 30 minutes Sarja to Umalquin. Kasi magdadaan ka pa sa isang Emirates, Sarja, Ajman bago mag-Umalquin. So napagdesisyonan niya na lumipat dito. As of now, papainit ako ng kape kasi magkakape tayo. It's my breakfast. And this is my baon for today, my breakfast. Sliced bread. Tapos bumili ako kagabi ng cashew nut, pero siya, yung toasted. Roasted, I mean. Toasted or roasted? Ano ba? Yan, cashew. Sarap to na siya, crispy na maalat-alat. And then palamanan natin ng chicken's bread, Lily's Choice from Philippines. And then nag-try ako ng poste dry cake. Hindi ko alam kung saan to galing. Made in Bangladesh. Made in Bangladesh. Tikman natin kung anong niya. Kung anong lasa niya. And meron akong native na kape. Ito talaga yung kinakape ko. Umaga. Native na kape. Kung saan ako bumili ng ganito yung mga nuts, meron din doon. Kaya hindi ako bumibili ng yung Nescafe na yung sa garapon. Ito talaga 15 dirham. Puno ito siya, tapos may sobra pa, pang ko na siya, pang sobra 1 month ko na siya na gamit kasi every morning lang naman ako nagkakape. Pero pag day off ko or may time na sa hapon, mga alas 3, alas 4, nagkakape ako. Pero minsan lang. Magkape tayo. Hindi ko na siya, may ako doon, may strainer ng ganito sa kape. Hindi ko na siya ginagamit kasi tinatamad ako. Kaya diretso ko na lang siya sa sa baso, tapos nilalagyan ko siya ng mainit na tubig, tapos hinahayaan ko lang siyang lumubog yung niya, yung kape. Ito lang ginagawa ko pagdating dito, mag-map ako dyan, mag-dusting lang kasi nag-dusting naman ako kahapon dyan sa sa labas, sa mga display na sa perfume. Yan lang, mag-map, pero i-map talaga yan araw-araw ang sahig kasi siya, yung pag galing ka sa labas, yung sapatos mo nagamarka yung puti. So ayan na, mga 1 minute bago ko siya mainom kasi itong mga, hindi ko alam kung anong yung kape niya, kailangan ko munang ipababa. Yan.
And then, before anything else, mag-update muna ako ng sales. Kasi may kami, may delivery international. So, kailangan ko siyang ma-update. No? Para ako magtanong si madam kung na-update ko na ba. Okay na. Ito lang, tapos nito, mag-ano na naman ako. Pagkatapos nito, mga 3 o'clock, 3:30 or 2:30 or 3, mag-ano ako, break, what do you call this one? Lunch na naman. Ang lunch ko, ang baon ko sa lunch is yung itlog ng isda, inadubo kasi sa amin sa Ilonggo ang tawag is kalimutan ko man. So, mag-ano lang muna tayo. Swaddle is packing and label. Tapos, Haya is already complete. Order complete. Then, Fatima Stone complete order. Yes, ready to ship. Packing label, yeah. And what else? Dress, Jalabia. Okay. Yun lang, guys. Yun lang. And close. After magkape, mag-YouTube, yun lang ang trabaho ko. Kasi dati, ditong sa dito sa iPad, nandito yung anong tawag nun, yung Shopify ni Madam, nandito nakakonek din doon sa iPad niya. So, makikita ko dito yung mga international orders, mga orders online, ganyan. Nung isang nung nakaraan, nag-ano na siya, kailangan na siyang i-update, ganyan. Hindi ko na siya nagamit kasi ilang beses na ako nagsabi kay Madam na, Madam, i-update mo na ang Shopify para ang iPad mo, kasi kailangan ng ID, mga number, kasi mahilig yan sila sa sa iPhone, mga ganyan na mga brand. So, sabi ko, Madam, i-update mo na kasi kailangan kong makita yung mga orders online para hindi ka na message. Actually, may company phone dito. Dito siya nagme-message sa akin. Yan. Kung may new orders from online, international, ganun. Hindi ko na makikita kasi hindi niya na ina-update. Tinatamad siya mag-update. Bahala ka dyan, sabi ko sa kanya, okay, bahala ka. Sabi ko sa kanya, mag-send ka na lang ng message sa akin dito kung may mga may mga online, ganun. So, ayun lang. Ayun lang for today's. And magkakape muna ako. Kape muna tayo, guys. Kape muna tayo, everyone. Yes, ito lang ang trabaho ko. Pagkatapos nito, kakain na naman ako ng lunch. Yan lang. Pero pag pag event na namin, kasi palaging start ngayong September 10, yung sasali kami sa event every every month. So yan na yung busy. Simula ngayong buwan na to, September, hanggang matapos ang siguro mga May, April, mga ganun ang event. Every month na yan siya.
pumupunta kami ng Abu Dhabi kasi sumasali kami ng exhibition. Yung mag ano si madam. Kumbaga yung mga mag-boat yung ganun. Display yung mga ano nila, yung mga nagawa nilang mga dress. So yun na yung busy, yun na yung maraming sales. Pero pag ganitong yung September, August, September or July, August, September, mga ganyan na mga buwan, wala. Kumbaga pahinga ang event. Kapit tayo. So, ayan na, oh. Kape. Hello, everybody. It's 11, ano na ba oras? 11:58. So, naisipan ko na. Kasi ang ulam ko mamaya is, sa Ilonggo is bihod. Pero hindi ko alam kung anong tawag sa Tagalog yung itlog ng isda inadobo ko. Sabi ko parisan ko ng itlog. So nandito tayo sa aming maliit na pantry. Yes, may maliit kami na pantry. Tingnan nyo naman, pero parang stock room na siya. May maliit kami na fridge. May itlog ako dito. Nilagay. Yan. Yung laman ng aming fridge. Tapos, itong carrots is kapag nagugutom ako, wala akong makutko. Tapos, may pipino. Tapos, apple. And, matagal na to. Tapos, nag-stock na rin ako ng itlog dito. Panglaga lang. Maglaga lang ako ng isa. Kasi walang laman. Yan lang ang laman. So, may heater ako. May tubig na yan. Hugasan na lang natin yung itlog. Ayan, saksak natin. Yan lang. Tapos, hugasan natin ng itlog bago natin. Isa lang kasi marami naman yung yung ulam ko na bihod na adobo. So, ayan. Maluluto na rin yan dyan. And ito yung CR namin. Yan. Maliit lang siya. And ito yung workshop. Yan. Maliit lang itong kusina. Yan lang yung kusina. Pantry. So, ayun lang. At maya-maya maluto na yung itlog. Tapos naman ako magkape. May customer ako kanina. Isa lang, pero nagtingin-tingin lang siya. And, yun lang. Yun lang ang aking day of my life. Ano ang tawag yun? Day of my life. Charot. Yun lang, napaka-boring dito. Hindi ko alam kung anong gagawin. Kasi yung handwork na kasama ko is hinatid niya yung asawa niya sa terminal sa airport kasi magbakasyon ngayong buwan sa India. Indian yung kasama ko dyan, nag-handwork. So, absent siya ngayon. Nag-day off siya. Tapos bukas, day off ko, dapat supposed to be Monday ang day off namin. So, nag-day off na siya ngayon, bukas, papasok siya. So, ako na naman ang mag-day off. Yun lang yun. Dalawa lang kami dito, matapos ang duty hanggang alas 10. Pero umuwi siya pag mag-break time. Nagtatambay lang, hindi ako umuwi. Dito lang ako nagatambay. Kasi yung building niya, nandyan lang, isang building lang din yung pagitan. So, 2 hours break na umuwi siya. Tapos, mamabalik siya dito ng alas 4. So, lang, nanonood lang ako ng mga video, ng mga sa YouTube, yan. Yan lang. Wala ang ginagawa.
walang kakwenta-kwentang ano ito, video. Pero guys, thank you so much sa 18 subscribers. Maraming salamat. Alam ko yung mga video ko is walang kakwenta-kwenta. Hindi ko alam kung paano mag-video. Hindi ko alam kung... Kasi yung video ko is yung... Ayaw ko kasi yung mukha na lang palagi yung nakikita ko. Gusto ko yung pag lumalabas ako, nakikita nyo rin yung kung saan ako pumupunta, nakikita nyo rin yung ano tawag nito, yung lugar dito sa UAE, dito sa United Arab Emirates, kung anong mga lugar yung napupuntahan ko. And next week sa Abu Dhabi na naman ako, so doon na naman ako mag-vlog. So yung 5 araw kami doon at 5 araw din akong mag-upload ng vlog, event serie kung baga, kasi may event kami ng 5 days. So ayun lang, maya-maya mga 2:00 or 2:30 kakain na ako ng aking lunch. Hindi ko na siya pinainit kasi bago ako pumunta dito sa shop, ininit ko na siya. Wala namang akong microwave. So, hindi ko na siya mainit yung kanin tsaka yung bihod na adobo. So, ayun lang guys. Thank you ulit sa aking 18 subscribers, sa mga nanonood ng aking walang kakwenta-kwentang vlog. Hindi naman ito as talagang kinakarir ko yung yung kung baga nililibang ko lang yung sarili ko kasi mag-isa lang ako sa work, ganun, walang ginagawa. Yun lang, yung parang nililibang ko lang yung sarili ko sa homesick kasi biruin mo naman ni 9 years hindi ako nakauwi ng Pilipinas. So at least kahit papano, kahit for example na inshallah na mag for good ako, at least pag gusto kong balikan yung mga video, may mapapanood ako, 'di ba? So ayun lang, thank you so much, and maya kakain na tayo. Hi everybody, welcome back. Naluto na yung itlog and kakain na ako kasi nagugutom na ako. And this is my bayand. Yes, na-miss ko to, kaya nakita ko kasi to sa supermarket pero freezer na siya. Naka-freeze na siya, tapos ko na lang, binili ko na lang 5 dirham, almost 6 dirham, 5.99, mag 6 dirham na. Sarap. Itlog ng isda. Palisan ng itlog na nalaga. Sarap. It's my ulam for today. Nadubo ko lang siya. Kain tayo. Dito sa area namin, bihira lang, ay wala talaga, hindi siya bihira, wala talaga. Walang fresh na isda.
Ang mabibili mo lang dito na hindi naka-freezer is beef and chicken. Tapos yung batikulon, hindi ko alam kung anong Tagalog ng batikulon, then atay. May nasa freezer, mayroon naman ng fresh. Pero pag isda, wala. Talagang mag-ano ka pa ng carlip. Magpamasahe ka pa ng papunta doon sa mismong sa Muela, kung taxi nasa almost 30 dirham, tapos kung carlip ka naman nasa 20-25 ganon. Hindi ko alam kung ano sa Tagalog ang bihod. Basta sa amin bihod ito. Yung itlog ng isda. Wala lang, ito lang ginagawa ko dito sa shop. Kain. Tapos kain. Nood ng YouTube. Nood ng TikTok. Manood ng balita about sa flood control. Doon na lang ako bibili ng ng isda sa Abu Dhabi, tapos anuhan ko na lang paksiw. Kasi nagkikrave ako ng bangus. So bibili ako ng bangus doon. Bago umuwi, paksiw ko na. Paksiw tsaka marinated. Wala ka talagang makitang fresh na isda dito eh. Ito yung sinasabi ko. Kita niyo ba? Naka-focus. Kita niyo ba? Hindi makita. Look. Last bite. So, tapos na tayong mag-lunch. Naugasan ko ng aking baunan. May ako na yung kukunin. So, after lunch, wala na namang ginagawa. Kaupo lang. Ang buhay ko dito everyday.
Walang ganap. Every duty. Ganun lang ang buhay dito pag nandito ako sa Sharjah. Pero pag nasa Abu Dhabi, busy na talaga. It's coffee time. Ano na siya? 4:57. Almost ano na. So, ito yung dry cake. Tikman natin. Tikman natin, ha? Ay! Ito yung, ano niya. Para siyang sliced bread, pero cake siya. Dry cake nga, diba? Ano siya sa atin yung chiffon cake. Chiffon cake, tapos ano lang siya, parang oven na ewan. Parang basta masarap. Sarap siya sa kape. Apat ang laman sa isang ano, ganito. Ang bili ko nito is nasa 2 dirham. Sa Pinas is almost 30, 35, 36 pesos. Ganun. Ito na. At parisan ng kape. Ganito lang ang aking buhay pag walang event. Kape tayo. Sarap talaga siya. Ako guys. Hello everybody, welcome back again. And 7:43 na ng gabi. So hanggang ngayon wala pa rin akong ginagawa. Actually nag-aantay lang ako kay madam kasi sabi niya pupunta daw siya dito. And then mamaya pagkatapos ko ng duty, mga 10 PM, pupunta ako ng supermarket kasi dumating na daw yung chicken skin na pinareserve ko. Kasi dito sa amin, bihira ka lang talaga yung gusto mo mag-crave ng mga Filipino food. Dito lang sa area namin ha, hindi lahat. Filipino food, like gusto mo ng isda, magprito ng isda, maggata, yung mga ganun ba, maggata ng isda, gusto mo ng fresh na mga shrimp, tapos fresh na isda, wala. Gusto mo makagawa ka naman ng mga adobo, mga ganyan, pero mahal ang dito, ang Filipino products dito lang sa area namin kasi hindi masyadong ito dito na area. Kasi nun sa kabila niyan, dito sa harap namin, ditong banda, kasi dito banda is na siya, yung National Road. Ang dito naman sa harap ng shop namin is puro na villa ng mga lokal. So hindi basta-basta nakakapasok din yung mga Filipino product dito kung walang Arabic label. Kung walang Arabic label kasi stricto masyado.
So, limited lang yung Filipino product na nabibili namin dito sa area. Kung halimbawa gusto namin may dito, may kukumama na gata, kaso lang mahal. Hindi parehas sa pupunta ka ng Achman, pupunta ka ng mismong city sa Sarja. May mga Filipino doon, Manila supermarket. So doon nagsisale. So at least maka-save ka. Maka-grocery ka ng mga Filipino na products na gusto mo. Dito limited lang. So mamaya pupunta ako ng supermarket at isasama ko kayo. Para makita nyo kung ano yung mga products lang na nabibili na display lang doon sa supermarket na pinupuntahan namin. Although malaki siya, pero limited lang din yung stock niya. May mga fresh naman pero manok, yung mga atay, ganun lang yung dinidisplay nila. So ayun lang guys, ayun lang, and yeah, boring. Wala akong ginagawa, nanonood lang ako ng video. Papakita ko sa inyo ang labas, madilim na siya. Tingnan nyo naman. Diba? Napakadilim na sa labas. Dilim na siya. So yung dito banda, dito na side is dalawang dalawang gents salon. Yan lang ang display. May mga skirt kami. Under abaya, skirt kami. And then mga dress, maternity, lingerie, mga pajama. Yan, pajama. Tapos mga under abaya na dress. And then abaya na mga colored. Actually, lang siya, simple lang siya, abaya. Yan, simple abaya lang. Hindi kagaya doon sa kapatid niya, sa sister niya na may mga embroidery na mga abaya. And then, mga spray, perfume. Yan. So, mamaya, isasama ko kayo sa supermarket. Tingnan nyo naman, mingaw. Mingaw kaayo ang payag. So, ayun lang. Hello everybody. Now it's 9:50, 10 minutes more, but my duty is done. So I'm preparing going home. Because tomorrow is my off. And hatid ko muna itong mga gamit ko sa bahay. Then after, pupunta ako ng supermarket. Kasi kukunin ko yung chicken skin. So, let's go. Let's go. My duty is class finish. And we're close. Ganito naman yung view paggabi. Yan yung shop namin. Then, doon pa ako pupunta mamaya sa supermarket. And, may supermarket naman dyan sa may katabi ng ladies salon. Pero mas mahal. At wala silang mga fresh na manok. Lang mga frozen. Ganito yung view pag gabi na. Ganyan. Pagdating ko ng bahay, bababa ako agad. Lapag ko lang yung gamit ko. Then, balik na agad. Bababa. At pupunta na ng supermarket. Tapos tingnan nyo naman yung mga nakaparadang mga sasakyan. Diyan na yan sa labas. So, malapit na ako sa supermarket.
And then dito banda mas maraming puno yung building ng mga shop. May dalawang grocery dyan, tapos yung may Christmas light dun sa unahan, yun yung mas malaki ang grocery. So doon natin kukunin ang chicken skin. May mga cafeteria, salon, ice cream, diba? Market. And yun, nakahilira. May salon. And then doon ako bumibili ng kape. Yan, mga nuts. And yan ang supermarket. Pasok tayo. Chicken skin. Ito yung sinasabi kong supermarket. Ito lang yung tinda nila. Fresh. And ito lang yung mga Filipino goods products. Yan. Yan. Pansit Canton. Yan lang yung Filipino products nila. Tingnan mo naman ang sana yun. Yan lang ang Filipino products, limited lang siya. Masyadong promo. Chicheria din sila dito. Chicheria products. The chicken skin. Oh, brother. Chicken skin. Hindi pala ako ng suka para gawin nating sausawan. Ito, 250. Mag 3 dirham. So, balis na tayo. So, ayun lang for today's video. Thank you for watching my vlogs. Ewan ko kung may kakwenta-kwentang vlogs ba ito. But, thank you so much sa 18 subscribers ko. Maraming salamat. And, pauwi na rin ako. At, ilinisan ko to. Tapos, na rin ako separate ko. Then, bukas, magpiprito ako ng chicken skin. So, yun lang guys for today's video. Salamat sa pagsama sa isang araw ng aking buhay. Charot. Thank you so much and have a good night. Goodbye.